bahagi ng propesiya sa matandang tipan, sa pagdating ng Mesiyas, magiging malinis na muli ang mga ketong. Sa ngayon, ang kitongin ay yaong mga nalulungkot, nahihirapan at nangungulila sa buhay. Inaasahan tayong makasunod sa halimbawa ni Kristo na inabot ang mga taong mahihina at hindi tanggap sa lipunan. Magbunga nawa ang Eukaristiyang ito ng tunay na malasakit at pagdadamayan upang tunay tayong maging nagkakaisang pamayanan. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting pamayanan dito sa ating cluster faith, upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at sa araw na ito ipinagdiriwang din natin ang World Day Prayer for all the sick. Ipagdasal natin ang kagalingan, ang paghilom ng iba't ibang uri ng karamdaman sa ating mundo. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Hesukristo, bugtong
bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Itinakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano magtung sa mga kitongin. Ang pagkatakot at pagkamuhing ito ang pamantayan sa pag-unawa. Itinakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga kitungin. At pagkatakot at pagkamuhing ito ang pamantayan sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat nino man ay magbago ng kulay, mamaga o kaya ay magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw na, marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi. At sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyang mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Tugon, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Tugon, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng tao sa Kanya'y sumunod. Tugon, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang huwaran
sa pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya nating sabihin ito ukol sa ating sarili? Lahat ba ang ginagawa natin ay para sa ikararangal ng Diyos? Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagkatulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at tinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon day nawala ang ketong at gumatling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Anumat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Makapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Marunong ka bang makipag-usap? At kung marunong kang makipag-usap, paano mo ipinapahayag ang mga ito? Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos. Pahayag ng ating papuri at pasalamat sa Kanya. Dahil muli pinagkalooban niya tayo ng maraming biyaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ginising niya tayo muli, binigyan niya tayo ng kalakasan, maganda ang ating panahon at muli binigyan tayo ng pagkakataon upang tayong taga-cluster faith ay sama-samang magkaisa upang ipahayag ang ating mga papuri at pasalamat sa Diyos
dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipahayag natin sa ating Diyos ang ating makahilingan at mga panalangin. Alam kasi natin na siya ang may-ari ng lahat. At kapag tayo ay mayroong kailangan sa ating buhay, sino ang dapat nating hingian at lapitan? Siyempre ang may-ari. At alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan at may-ari ng lahat, pati ng ating buhay. Kaya tayo ngayon ay lumalapit, humihingi at dumudulog sa Kanya. At naway itong ating hinihingi ay Kanyang pakinggan at ipagkakaloob kung ang mga ito ay para sa ating kabutihan at sa ating ikaliligtas. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang World Day of the Sick. Tayo ay inaanyayahan ng ating simbahan upang ipagdasal ang kagalingan at ang paghilom ng iba't ibang uri ng mga sakit. Marami tayong mga sakit. Tayo personally ay mayroong iba't ibang karamdaman o sakit na nararamdaman. Maraming pamilya ang may sakit din sa kanilang ugnayan sa bawat isa. Ang ating bayan, lalong-lalo na ang bansang Pilipinas, ay marami ding sakit. Katulad ng korupsyon, katiwalian, at mga hindi magandang sistema na nagaganap sa ating lipunan. Ang ating inang kalikasan ay umaaray din sa sakit. Sirang-sira na ang ating kabundukan. Kaya landslide dito, landslide doon, napakalaking baha sa Mindanao. Ito ay symptoms ng mga maraming sakit na ating nakikita at nararamdaman dito sa ating daigdig. At ang mga ito ay nangangailangan ng paghilom, nangangailangan ng kagalingan. Kaya nga sa araw na ito tayo ay inanyayahan na ipagdasal natin ang paghilom at kagalingan sa pagdiriwang natin ng World Day of the Sick. At alam natin na ang mga sakit ay dulot ng ating sariling kapabayaan at kung minsan katigasan ng ating puso at katigasan ng ating mga ulo. Hindi po kaloob ng Diyos ang ating mga sakit, kagagawan po natin. Halimbawa, personally, ating mga sarili-sarili, yung mga sakit-sakit natin, hindi po yan bigay ng Diyos. Kaya wag nating sisihin ang Diyos sa ating problema, sa ating kidney, sa problema natin sa ating mga atay, sa problema natin sa ating blood pressure, sa problema natin sa ating mga puso. Dulot po iyan ng ating sariling kapabayaan at ang ating hindi pagbigay ng halaga sa ating katawan at sa ating buhay. At ang mga sakit ng ating lipunan, sakit ng ating kalikasan ay dulot ng kapabayaan at pagkakawalang bahala nating mga tao sa daigdig na ito. At kinakailangan ang paghilom, kinakailangan ang kagalingan. Matagal na tayong sinasabihan, napahalagaan natin ang ating kalikasan. Ang mina ay wala talagang maidulot na kabutihan. O, tingnan mo ang epekto ngayon.
iilan lang ang naging mayaman. Subalit ang dami-daming tao ang naapektuhan. Dulot ng kanilang pagiging greed, pagiging sakim sa mamakamundong kayamanan at mga material na bagay. Tayo din, matigas ang ating ulo. Sabi na, araw ng pamamahinga, magpahinga. Sabi ng Diyos, binigyan ko na kayo ng 6 na araw upang magtrabaho at magkahayod. Sana ang 1 oras at kalahati ay ibigay nyo naman sa akin para kayo ay magsimba, magpuri at magpasalamat. Sabi natin, sayang yung 500 Pero pag nagkasakit tayo, ang 500 kulang pa sa biogesic na ating bibilhin. Matigas kasi yung ating ulo. Binigyan niya tayo ng araw ng pamahinga, kayod pa rin tayo ng kayod kasi gusto natin maraming pera at maraming kayamanan. Pagpanaw natin sa mundong ibabaw na ito, ni 5 wala naman pala tayong madala. Gusto natin lumaki ang ating bahay. Malaki ang mga kwarto at malaki ang ating bahay. Noong isang araw, mayroon kaming binlisingan. Sabi niya, Father, hindi pala maganda yung napakalaking bahay. Kasi hindi na kami nagkita-kita ng aking mga anak. Mabuti pa noong maliit sila, na isa lang kaming kwarto, sama-sama kaming tumutulog. Pero ngayong malaki na ang bahay, nagkikita na lang kami pag birthday, pag Christmas, at yung mga mahalagang okasyon sa buhay na ito. Sabi niya, Father, hindi pala maganda. Wala talagang maidulot na kabutihan. Maganda nga ang bahay, pero wala namang tao. Kasi napakalaki, hindi sila nagkita-kita. So, ibig kong sabihin, kayod tayo ng kayod para sa mga material na bagay. Pero, simple lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ang hiningi lang ng Diyos sa atin na pagbutihin natin ang ating buhay, na maging masaya tayo, na makakain tayo 3 beses sa araw, na makapamuhay tayo ng kaaya-aya. Tapos gumawa tayo ng kabutihan at huwag natin siyang kalimutan sa pamagitan ng panalangin. Yun lang naman ang hinihingi ng Panginoon. Ayusin natin at pagbutihin ang buhay, gumawa tayo ng kabutihan, at huwag na huwag nating kalimutan ang Panginoon. Tayo lang ang ginagawa nating komplikado ang ating buhay. Pag nakabili tayo ng 20 inches na TV, ay ang liit niyan. Palitan natin ng 36. Sunod na taon, ay ang liit niyan. Gawin nating 42. Hanggang talagang hindi tayo nasasatisfy. At walang makasatisfy sa atin hanggang naubos na lang ang ating panahon at ang ating buhay. Na kung ating tutuusin, simple lang naman talaga ang hiningi ng Diyos. Na mamuhay tayo ng mabuti, na tayo ay maging masaya, gumawa tayo ng kabutihan, at wag natin siyang kalimutan. Sabi ng Diyos, alisin ang sama ng loob, alisin na ang puot, alisin na ang galit, ay hanggang ngayon wala pa rin. Kaya patuloy ang ating pagbili ng adalat at sa kalasartan kasi palaging tumataas ang ating presyon. Simple lang naman talaga ang hiningi ng Diyos. Tayo ang gumagawa ng problema at sakit sa ating mga sarili na kailangan ng paghilom at kagalingan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At marunong ka bang makikipag-usap? At kung marunong kang makikipag-usap, paano mo ipinapahayag ang mga ito? Tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa.
sa pamamagitan ng isang kitongin. Nakakita na ba kayo ng kitongin? Hindi pa. Pero narinig ninyo kung ano ang kanilang kalagayan, lalong-lalo na noong unang panahon. Narinig nyo? Oo, narinig nyo sa ating unang pagbasa. Kasi tungkol sa kanilang buhay ang ating unang pagbasa. Na kung i-imagine natin ang ating narinig, talagang kalunos-lunos at kawawang-kawawa ang kanilang kalagayan. Ano ang sabi ng ating unang pagbasa? Kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Sino ang Aaron? Siya'y pari noong kanilang panahon. Bakit dadalhin siya sa pari? Bakit hindi sa doktor? Wala pang gamot noon. Bakit sa pari siya dadalhin? Dahil ang kitongin noong panahon ay ituturing na marumi. At kailangan pumunta siya sa pari dahil ang pari ang siyang magsasabi sa community na itong pari ay marumi, hindi siya dapat lalapitan. So biro mo, ang pari pa ang maging marites, magbo-broadcast sa buong community na itong tao na ito ay hindi dapat lapitan dahil siya ay may sakit na ketong. So kung ikaw kaya yon, i-announce na kaupo ka dyan, tapos patayuin ka, tapos i-announce na itong taong iyan ay huwag niyong lapitan dahil siya ay mayroong sakit na ketong. At siya ay paaalisin sa community. Sobrang sakit. Dahil ikaw ay itinitiwalag at inihihiwalay, lalo-lalo na sa iyong pamilya at sa iyong kinabibilangang komunidad. Hindi pa dyan natatapos. Ang may kitong ay dapat magsuot ng sirang damit. Hindi siya magsusuklay. So imagine mo, hindi ka nagsusuklay for so many long years sa iyong buhay. Tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Dahil kapag lumapit ka sa may kitongin, magiging unclean ka rin, magiging marumi ka rin. At hindi ka makasali sa kanilang mga pagdiriwang. Kaya kailangan malayo pa, sisigaw yung kitongin na marumi, marumi, upang ang mga tao ay hindi lalapit sa kanya. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. So ibig sabihin, he or she belongs to the outcast member of the society. Itinitiwalag, hinihiwalay at pinapalayo sa pamilya at sa komunidad. Mga minamahal na kapatid, nung ako ay seminarista, nabigyan ako ng pagkakataon upang makapamuhay sa mga taong may sakit sa ketong. Ako ay na-assign sa Tala Leprosarium. Nandiyan lang, malapit lang sa atin. Tala Leprosarium. Tapos, isang buwan kami doon nakatira. Kami ang nag-aalaga sa mga may sakit na ketong. Yung iba ay wala ng ilong, wala ng tenga, wala ng mga daliri ang kamay. Ang iba putol talaga ang buong kamay. Ang iba wala ng daliri ang paa. Ang iba talagang buong paa ay putol na. So ma-imagine nyo ang kanilang kalagayan. Ang iba ay sariwang-sariwa pa ang kanilang mga sugat. Buong katawan mayroong sugat. At kahit palagi naming didresingan ang kanilang mga sugat, talagang mabahong-mabaho pa rin kinabukasan. Kaya araw-araw talagang nililinis yung kanilang mga sugat. Noong panahon wala pang gamot, okay na ngayon dahil mayroon ng gamot. Marami nang gumaling sa sakit na ketong. Pero noong panahon ay talagang kawawang-kawawa ang kanilang kalagayan. Pero sabi ng isa sa aking mga inaalagaan, Father, hindi po yan masakit yung aking sugat.
Yung pinakamasakit ay for more than 5 years na, hindi ko nakikita ang aking buong pamilya. Hindi na sila dumalaw sa akin. Hindi na ako nadalhan ng pagkain. Kahit Christmas, Father, hindi ko nakikita ang aking mamahal sa buhay. At para sa akin, yun yung pinakamasakit. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mata. Naiiyak talaga siya na naalaala ang kanyang mamahal sa buhay na hindi na nakaalaala sa kanya. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, ating narinig na ang kitongin ay lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nikluhod at nagmakaawa sa harapan ng Panginoon. Bawal sana ang lumapit. Pero nais talaga ng kitonging ito na makatakas sa hirap na kanyang dinadanas. Nais niyang maging malaya sa karamdaman na nagpapahirap sa kanya. Siyempre, pag narinig mo man na mayroong hope na ikaw ay gagaling, siyempre gagawa ka ng paraan. At itong kitongin ay talagang gumawa ng paraan. At siya ay nakipag-usap kay Jesus. Paano siya nakipag-usap sa Diyos? Kung ibig mo, ay mapapagaling mo ako. Walang halong mapagmataas, kundi andoon ang kababaang loob. Nanikluhod siya, nagpakababa siya, at nagmakaawa sa Diyos. Kung ibig mo, gagaling ako. Hindi niya inutusan si Jesus. Hindi niya sinabihan, pagalingin mo naman ako. Bigyan mo naman ng kagalingan ang aking sakit. Naglektor biya ako. Naglilingkod ako sa iyo ng mahabang panahon. Simba ako ng simba, linggo-linggo. Pagalingin mo naman ako. Pride. Pride. Kuminsan ganun tayo. At ang ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin kung paano makipag-usap. Ang totoong pakipag-usap ay mayroong kababaang loob. At dahil nahabag at naawa si Jesus sa kitonging ito, kaagad-agad ito ay kanyang pinagaling. Sa kababaang loob ay nakakamit natin ang kagalingan, hindi sa mapagmataas. Kapag mapagmataas ang ating bawat puso, walang paghilom ang mga nasisirang ugnayan. Patuloy yan na magkasakit. Kapag mapagmataas tayo sa ating hiningi sa Diyos, hindi niya ipagkakaloob ang ating kahilingan. Dahil sa kababaang loob lamang ay ating nakakamtan ang kagalingan at paghilom na ipinakita ng kitongin sa ating ebanghelyo. At pagkatapos na siya ay gumaling, sinabihan sa ni Jesus, huwag mong sabihin sa iba ha. Atin-atin lang yan. Secret-secret natin yan. Umalis ka na para hindi makita ng iba. Ang gagawin mo ay pumunta ka sa mga pari, mag-alay ka ayon sa kautusan ni Moises upang patunayan na ikaw ay magaling. Bakit sa pari uli pupunta? Kasi ang pari uli mag-declare na ang taong ito ay atin nang tatanggapin dahil siya ay wala ng ketong, dahil siya ay gumaling na. Ang pari din ang maging marites uli na noon yung isang kitongin ay ngayon ay gumaling na, kailangan na siyang bumalik at tanggapin ng isang komunidad. Hindi niya yun ginawa, na secret-secret lang. Sino ang makapagsikreto sa kabutihan at kagalingan na iyong natanggap mula sa isang makapangyarihan na Diyos? Kaniyang isiniwalat at ibinahagi na siya ay pinagaling ng ating Panginoon. Ipinahayag niya ang magandang balita na siya ay pinagaling ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Mga minamahal na kapatid, marunong ka bang makipag-usap?
Kung marunong kang makipag-usap, paano mo ipinapahayag ang mga ito? Sana tularan natin ang kitongin na marunong makipag-usap sa Diyos, na nikluhod at mayroong kababaang loob, at dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan at panalangin. Tandaan po natin na mayroong Diyos tayong makapangyarihan sa lahat. Walang imposible para sa Kanya. Ang stage 4 cancer mo, walang imposible yan para sa Diyos. Ang sakit mo sa kidney dahil nagdadialysis ka, walang imposible yan sa Panginoon. Dahil Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan lang ang ating pananalig at ang ating kababaang loob. Kaya hingin natin sa Diyos, O Jesus, hilumin mo ang sugatang puso ng daigdig na ito. Amen. Magtayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin, kahit na ito'y mangangahulugang si Jesus ang magmimistulang kitongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinubunsod ng Espiritu Santo, nang sa gayoy mapangatawan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapapakinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kamay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuturing
pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paanyaya at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang San Roque Chapel. Sa susunod po, ang sponsor ay ang San Juan Bautista Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating munting simbahan. Sa darating na February 14, 2024 ay Ash Wednesday o ang Miyerkules ng Abo. Magkakaroon po tayo ng mga misa. Ang mga sumusunod po ay ang oras ng mga misa. 6:00 ng umaga dito po sa bodega, 8:00 ng umaga sa St. Louis de Montfort Chapel, 10:00 ng umaga sa Whip Company, at sa 5:00 ng hapon sa RNE Chapel, at sa 5:30 ng hapon o gabi ay sa Woodcraft Bayanihan. At sa February 17, 2024, Sabado, ay magkakaroon po ng Diocesan Synodal Pastoral Plan Recollection ang lahat ng chapel officers, busog puso volunteers at mga miyembro ng Ministry of Altar Servers, Music Ministry, Ministry of Ushers, Greeters and Collector, at lay ministers sa ganap na 3 ng hapon hanggang sa 6 ng hapon sa Woodcraft Bayanihan. Ang lahat din po ay inaanyayahan sa February 25, 2024, Linggo sa ating Mission Station, Lenten Recollection sa ganap na 7:30
ng gabi sa Woodcraft Bayanihan. Kaugnay naman po sa gaganapin na kasalan sa Mission Station, ay maaari po kayong pumunta sa Mission Station House o makipag-ugnayan sa ating mga pastoral workers para sa mga dokumento at proseso na inyong ihahanda at kakailanganin bago maikasal. Karagdagang paanyaya po sa mga nais na gumanap bilang anghel, sa darating na Pasko ng pagkabuhay, ay maaari po kayong magpalista o makipag-ugnayan sa inyong mga chapel leaders. Ang edad po ay 6 hanggang 12 taon. Nag-uumpisa na po ang ating practice at patuloy kaming naghihikayat sa mga nais na sumali na maging anghel. Ang practice ay tuwing Sabado sa 10:00 ng umaga sa Cluster Love Chapel, Woodcraft Bayanihan. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. So ating misa sa Miyerkules ng Abo ay sa ganap na 6:00 ng umaga. Sa araw na iyon ay abstinence and fasting, no? So yung nag-edad ng 18 hanggang 59 at walang sakit, no? Ang 60-year-old pataas ay exempted, ang 18-year-old below ay exempted din sa fasting and abstinence. Ang ibig sabihin ng fasting ay magpuasa po tayo ng 1 meal sa loob ng araw na iyon, kahit 1 meal lang ang isacrifice natin para itulong natin sa mga nangailangan. Tapos ang abstinence ay bawal po ang karne. Isda lang po tayo at gulay sa araw na iyon. Sa mga nag-edad na 18-year-old hanggang 59. So kita-kits tayo sa Miyerkules, 6:00 ng umaga, para simulan natin ang ating Kwaresma sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa at pagpahid ng Apo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang